Sa isang maliit na baryo na napapalibutan ng mga palayan at punong kahoy, naninirahan si Marlon, isang binatang kilala sa pagiging masipag, ngunit kapos sa buhay. Araw-araw siyang gumigising ng maaga upang tumulong sa kanyang ama sa bukid, habang ang kanyang ina naman ay nagtitinda ng gulay sa palengke. Kahit hirap sa buhay, buo ang kanilang pamilya at puno ng pag-asa. Ngunit sa likod ng simpleng pamumuhay ni Marlon ay may isang lihim na unti-unting bumabalot sa kanyang pagkatao, ang kanyang pagkahilig sa sabong. Noong una, simpleng panonood lamang ito tuwing linggo. Ngunit habang tumatagal, nahulog siya sa tukso ng pustahan, dala ng pag-asang isang araw ay makakaahon sila sa kahirapan. Isang gabi, habang pauwi si Marlon mula sa sabungan na luhaan dahil sa pagkatalo, napadaan siya sa isang matandang bahay na matagal nang inabandona. Madalas siyang pagbawalan ng mga nakatatanda na lumapit doon dahil sinasabing may kakaibang nilalang na naninirahan sa paligid. Habang naglalakad siya, may narinig siyang mahina ngunit malinaw na kaluskos mula sa damuhan. Huminto siya at pinagmasdan ang paligid. Maya-maya, may isang malaking daga ang lumabas mula sa dilim. Hindi ito pangkaraniwang daga, malaki ito at tila may kakaibang kinang ang mga mata. Hindi siya natakot. Sa halip, tila may kakaibang hatak ang nilalang na iyon sa kanya. Dahan-dahan itong lumapit at sa hindi maipaliwanag na paraan, may iniwan itong maliit na bagay sa paanan ni Marlon bago tuluyang nawala sa dilim. Yumuko si Marlon at pinulot ang bagay. Isa itong maliit na ngipin ng daga, ngunit hindi pangkaraniwan. Kumikinang ito sa liwanag ng buwan at tila may init na bumabalot dito. Hindi niya alam kung bakit, ngunit itinago niya ito sa kanyang bulsa. Kinabukasan, dala ang kakaibang ngipin, bumalik si Marlon sa sabungan. May laban ang kanyang alagang manok, isang payat ngunit matapang na panabong. Wala siyang masyadong inaasahan, ngunit bago magsimula ang laban, hinawakan niya ang ngipin at bumulong ng tahimik na panalangin. Nang magsimula ang laban, tila nagbago ang takbo ng kapalaran. Ang kanyang manok, na karaniwang natatalo, ay naging mabilis, matalas, at tila hindi napapagod. Isa-isang umatras ang kalaban hanggang sa tuluyang sumuko. Nanalo si Marlon. Hindi lamang isang beses, sunod-sunod ang kanyang panalo sa mga sumunod na laban. Lalong lumaki ang kanyang kita at unti-unting nagbago ang kanyang buhay. Nakabili siya ng mas maraming manok, nakatulong sa pamilya at naging kilala sa sabungan. Ngunit kasabay ng kanyang pag-angat ay ang unti-unting pagbabago sa kanyang sarili. Naging gahaman siya sa panalo at hindi na siya nakokontento. Araw-araw ay dala niya ang ngipin na tila nagiging susi sa kanyang tagumpay. Hindi niya napansin na sa bawat paggamit niya nito, tila may kapalit. Sa tuwing hawak niya ang ngipin, may kakaibang pakiramdam na gumagapang sa kanyang katawan. Parang may malamig na anino na nakasunod sa kanya. Ngunit pinili niyang balewalain ito dahil sa takot na mawala ang kanyang swerte. Hanggang sa isang gabi,
muli niyang nakita ang parehong malaking daga. Nakatayo ito sa may pintuan ng kanilang bahay, tahimik na nakatingin sa kanya. At sa pagkakataong iyon, naramdaman ni Marlon na ang bagay na matagal niyang pinakinabangan ay maaaring may hinihinging kabayaran. Hindi agad nakagalaw si Marlon nang makita niya ang malaking daga sa may pintuan ng kanilang bahay. Tahimik lamang itong nakatingin, tila naghihintay. Ang mga mata nito ay kumikislap sa dilim. Hindi galit, ngunit may lalim na parang may nais ipahiwatig. Dahan-dahang hinawakan ni Marlon ang ngipin na nasa kanyang bulsa. Sa sandaling iyon, tila mas uminit ito, parang tumutugon sa presensya ng daga. Kumabog ang kanyang dibdib, ngunit pinilit niyang magmatigas. Isang iglap lamang, nawala ang daga. Para bang hindi ito nagpakita kailanman. Kinabukasan, mas maaga kaysa karaniwan, nagtungo si Marlon sa sabungan. Hindi pa rin maalis sa isip niya ang nakita noong gabi, ngunit mas nanaig ang kagustuhan niyang manalo muli. Habang papalapit siya, ramdam niya ang bigat ng ngipin sa kanyang bulsa, tila may sariling buhay. Sa araw na iyon, mas matitindi ang laban. Kilala ang kanyang mga kalaban, mga veterano sa sabong na bihira kung matalo. Ngunit sa tuwing hawak ni Marlon ang ngipin, tila nagiging pabor sa kanya ang lahat. Muling nagwagi ang kanyang manok. At muli. Hindi nagtagal, naging sentro siya ng atensyon. Ang mga tao ay nagtataka kung paano siya biglang umangat. May mga nagbulungan, may mga nagduda, ngunit wala ni isa ang may sapat na lakas ng loob upang harapin siya. Ngunit habang lumalalim ang kanyang pagkahumaling sa panalo, may mga bagay na nagsimulang magbago. Isang gabi, napansin ng kanyang ina na tila may kakaiba sa kanya. Hindi na siya gaanong nagsasalita. Madalas ay nakatitig lamang siya sa kawalan at kung minsan ay tila may kausap na hindi nakikita. Ang kanyang mga mata ay nawalan ng dating sigla. Napalitan ito ng malamig at seryosong titig. Sa mga sumunod na araw, napansin din niya ang mga kakaibang pangyayari. May mga bagay na nawawala sa bahay, mga pagkain, mga gamit, at hindi nila malaman kung saan napupunta. May mga kaluskos tuwing gabi na tila may mga paa na gumagalaw sa kisame o sa ilalim ng sahig. Ngunit ang pinaka-nakakatakot ay ang mga panaginip ni Marlon. Tuwing gabi, napapanaginipan niya ang parehong daga. Ngunit hindi na ito tulad ng una niyang nakita. Sa kanyang panaginip, ang daga ay mas malaki, mas madilim, at tila may anyong hindi naganap na hayop. Sa bawat panaginip, lumalapit ito sa kanya. At sa bawat paglapit, may naririnig siyang bulong. Hindi malinaw ang mga salita, ngunit ramdam niya ang mensahe, parang paalala o babala. Isang gabi, bigla siyang nagising na pawis na pawis. Agad niyang hinawakan ang kanyang bulsa. Wala na ang ngipin. Napabalikwas siya at hinanap ito sa paligid. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinusuri ang bawat sulok ng kanyang silid. Hanggang sa mapansin niya ang isang bagay sa tabi ng kanyang higaan.
Nandoon ang ngipin. Ngunit hindi na ito tulad ng dati. Mas maliwanag ang kinang nito at tila may bahid ng madilim na kulay. Parang may halo itong anino. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Marlon na may nakatayo sa likod niya. Hindi siya agad lumingon. Ngunit alam niya, hindi siya nag-iisa. Unti-unti siyang humarap. At sa kanyang likuran, sa loob mismo ng kanyang silid, nakatayo ang malaking daga, nakatitig sa kanya, na tila naghihintay ng isang bagay na matagal nang ipinagkakautang. Nakatayo si Marlon, hindi makagalaw, habang ang malaking daga ay tahimik na nakatitig sa kanya. Ang pagitan nila ay tila napuno ng isang mabigat na hangin, isang katahimikan na hindi pangkaraniwan, na parang may dalang babala. Mahigpit niyang hinawakan ang ngipin. Sa sandaling iyon, tila may pumasok na kaalaman sa kanyang isip, hindi salita, kundi pakiramdam. Parang may mensaheng unti-unting nabubuo sa kanyang kalooban. Ang ngipin ay hindi basta swerte. Ito ay hiram. At ang bawat panalo ay may katumbas. Napaatras si Marlon, ngunit hindi gumalaw ang daga. Nanatili lamang ito sa kanyang kinatatayuan, ngunit ang presensya nito ay lalong bumigat. Sa bawat sandali, mas malinaw niyang nararamdaman ang isang bagay, isang utang na kailangang bayaran. Hindi ko hiningi ito, bulong niya sa sarili, halos hindi marinig. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, may tila sumagot. Hindi mo man hiningi, tinanggap mo. Napapikit siya, napahawak sa ulo, tila pinipilit itaboy ang boses na hindi naman tunay na naririnig. Ngunit hindi ito nawala. Sa halip, lalo itong luminaw. Ang swerte ay hindi libre. Ang bawat panalo ay may kapalit. Unti-unti niyang naalala ang lahat, ang mga sunod-sunod na panalo, ang mabilis na pag-angat, ang pagyaman kahit saglit lamang. Ngunit kasabay nito, ang mga pagbabagong hindi niya pinansin, ang lamig sa kanyang pakiramdam, ang mga nawawalang gamit, ang mga gabing hindi siya mapakali. Anong kapalit? Mahina niyang tanong, kahit hindi niya alam kung kanino. Sa sandaling iyon, gumalaw ang daga. Isang hakbang. At biglang bumigat ang paligid. Sa isip ni Marlon, may mga larawan na lumitaw, hindi malinaw, ngunit sapat upang maramdaman niya ang kahulugan. Mga anyo ng paghihirap, pagkawala, at pagkapit sa isang bagay na hindi na kayang bitawan. Naramdaman niya ang kaba na hindi niya kailanman naranasan. Hindi pera ang hinihingi, hindi bagay, kundi siya mismo. Napaatras siya, halos matumba, habang ang kanyang paghinga ay bumilis. Napatingin siya sa ngipin, ang bagay na nagbigay sa kanya ng lahat ng gusto niya. At sa unang pagkakataon, nakita niya ito hindi bilang biyaya, kundi bilang tanikala. Hindi, mariin niyang sabi, kahit nanginginig ang kanyang tinig, hindi ko ibibigay ang sarili ko. Tahimik lamang ang daga. Ngunit sa mga mata nito, tila may pagbabago.
parang may kaunting paggalaw ng anino na tila nagpapahiwatig ng isang hindi maiiwasang pangyayari. Sa isang iglap, nawala ito. Muling naiwan si Marlon sa kanyang silid, hingal at pawis na pawis. Ngunit alam niyang hindi natapos ang lahat. Sa mga sumunod na araw, hindi na siya mapalagay. Kahit saan siya magpunta, tila may sumusunod sa kanya. Sa sabungan, kahit nananalo pa rin siya, hindi na niya maramdaman ang dating saya. Ang bawat panalo ay parang pabigat, at bawat hawak niya sa ngipin ay tila mas humihigpit sa kanyang pagkatao. Isang hapon, habang siya ay nasa gitna ng laban, may kakaibang nangyari. Ang kanyang manok, na dati ay palaging mabilis at malakas, ay tila nag-atubili. Sa unang pagkakataon, umatras ito. Napatigil si Marlon. At sa sandaling iyon, naramdaman niya muli ang presensya. Hindi sa paligid, kundi sa loob niya. Parang may bahagi ng kanyang sarili ang unti-unting nawawala. At doon niya naunawaan. Nagsimula na ang paniningil. Mula nang maramdaman ni Marlon ang unang paniningil, hindi na siya naging panatag. Ang dating sabungan na nagbibigay sa kanya ng saya at pag-asa ay naging lugar na lamang ng pangamba. Sa bawat laban, hindi na sigurado ang panalo. At sa bawat sandaling hawak niya ang ngipin, tila may kapalit na unti-unting kinukuha mula sa kanya. Nagsimula ito sa maliliit na bagay. Isang umaga, napansin niyang hindi niya maalala kung saan niya inilagay ang kanyang mga gamit. Isang simpleng bagay lamang, ngunit hindi ito pangkaraniwan sa kanya. Sumunod, nakalimutan niya ang ilang gawain sa bukid, mga bagay na dati ay kabisado niya. Hindi nagtagal, pati ang mga alaala niya sa nakaraan ay tila nagiging malabo. Mga simpleng tagpo, ang unang araw niya sa paaralan, ang mga sandaling kasama ang kanyang pamilya, ay unti-unting naglalaho, parang usok na tinatangay ng hangin. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang nagiging tahimik. Napansin ito ng kanyang ama. Marlon, isang gabi, mahinahong wika nito habang sila'y kumakain. Ayos ka lang ba? Saglit siyang natigilan. Tumingin siya sa kanyang ama, ngunit tila may kung anong humarang sa kanyang damdamin. Alam niyang dapat siyang sumagot, ngunit hindi niya mahanap ang tamang salita. Oo, maikli niyang sagot. Ngunit kahit siya, alam niyang hindi iyon totoo. Sa gabing iyon, hindi siya nakatulog. Nakaupo lamang siya sa gilid ng kanyang higaan, hawak ang ngipin. Pinagmasdan niya ito, ang bagay na minsang nagdala sa kanya ng pag-asa. Ngunit ngayon, tila ito ang dahilan ng kanyang unti-unting pagkawala. Bakit? Bulong niya. Walang sumagot. Ngunit sa kanyang isipan, muli niyang naramdaman ang presensya, ang parehong malamig na pakiramdam na matagal nang nakadikit sa kanya. Hindi ito galit. Hindi rin ito awa. Isa lamang itong paalala na ang lahat ay may kapalit. Kinabukasan, pilit niyang iniwasan ang sabungan. Sinubukan niyang bumalik sa dating buhay, tumulong sa bukid,
makipag-usap sa kanyang pamilya, at kalimutan ang tungkol sa ngipin. Ngunit hindi ito ganoon kadali. Sa tuwing lalayo siya sa sabong, lalo niyang nararamdaman ang bigat sa kanyang dibdib. Parang may kulang, parang may humihila sa kanya pabalik. At sa bawat sandaling sinusubukan niyang talikuran ang ngipin, tila mas lumalakas ang presensya ng daga. Isang hapon, habang siya ay nasa bukid, bigla siyang napatigil. May nakita siyang gumagalaw sa damuhan. Dahan-dahan itong lumitaw, ang malaking daga. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito basta nakatingin. Unti-unti itong lumapit. At sa bawat hakbang nito, may nararamdaman si Marlon na hindi niya maipaliwanag. Parang may bahagi ng kanyang sarili ang hinihila palabas. Napaatras siya, nanginginig. "Tumigil ka," mahina niyang sabi. Ngunit hindi ito tumigil. Sa sandaling iyon, bigla niyang naramdaman ang matinding sakit sa kanyang ulo. Napahawak siya, napaluhod sa lupa, habang ang kanyang paningin ay unti-unting lumabo. Sa kanyang isip, may mga alaala na mabilis na nawawala, mga mukha, mga pangalan, mga pangyayari. At kahit pilit niyang hinahawakan ang mga ito, hindi niya mapigilan ang pagkawala. Hanggang sa may isang alaala ang nanatili. Ang ngipin. Sa gitna ng lahat, iyon lamang ang malinaw. Unti-unti siyang napatingin dito, kahit nanginginig ang kanyang kamay. At doon niya napagtanto. Habang hawak niya ang ngipin, hindi siya tuluyang mawawala. Ngunit kapalit nito, siya ay mananatiling bihag. Sa isang iglap, nawala ang daga. Ngunit ang sakit ay nanatili. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Marlon ang tunay na takot. Hindi sa daga, kundi sa sarili niyang piniling landas. Hindi na muling naging payapa ang mga araw ni Marlon matapos ang nangyari sa bukid. Ang sakit na kanyang naranasan ay nawala, ngunit ang bakas nito ay nanatili. Isang pakiramdam na may kulang sa kanya, na may bahagi ng kanyang sarili ang hindi na niya maibabalik. Sa kabila nito, hindi niya magawang itapon ang ngipin. Sa tuwing susubukan niyang ilayo ito sa kanyang sarili, tila may puwersang pumipigil sa kanya. Isang mabigat na pakiramdam ang sumisiksik sa kanyang dibdib, at sa huli, napipilitan siyang hawakan muli ang mahiwagang bagay. At sa tuwing ginagawa niya iyon, bumabalik ang lakas, bumabalik ang kumpiyansa, ngunit hindi ang kapayapaan. Muling bumalik si Marlon sa sabungan. Sa pagkakataong ito, hindi na siya ang dating baguhan na puno ng pag-asa. Isa na siyang kilalang pangalan, isang lalaking sinasamahan ng kakaibang swerte at misteryo. Marami ang humahanga, ngunit mas marami ang nagdududa. Hindi na niya iyon pinansin. Ang mahalaga sa kanya ay ang panalo. Sa gitna ng sigawan at ingay, muling sumabak ang kanyang manok. Tulad ng dati, hinawakan niya ang ngipin bago magsimula ang laban. At muli, nagbago ang lahat. Ang kanyang manok ay tila naging mas mabangis, mas matalim,
at walang takot. Isa na namang panalo ang kanyang nakuha. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang nangyari. Habang nagdiriwang ang mga tao sa paligid, si Marlon ay nanatiling tahimik. Nakatingin lamang siya sa kanyang kamay, sa ngipin, habang nararamdaman ang isang malamig na haplos na tila umaakyat mula sa kanyang palad patungo sa kanyang braso. Unti-unti niyang napansin, hindi lamang alaala ang nawawala sa kanya, pati ang kanyang damdamin. Ang saya, ang takot, ang lungkot, lahat ay tila humihina. Parang may unti-unting pumapatay sa kanyang pagkatao. Isang gabi, nagpasya siyang subukan ang isang bagay. Lumabas siya ng bahay at nagtungo sa parehong abandonadong lugar kung saan niya unang nakita ang daga. Bitbit niya ang ngipin at sa kanyang puso ay may halong takot at determinasyon. Pagdating niya roon, tahimik ang paligid. Ngunit hindi siya nagulat. Alam niyang hindi siya nag-iisa. Lumabas ka, mahina, ngunit matatag niyang sabi. Ilang sandali ang lumipas bago may gumalaw sa dilim. At muli, lumitaw ang malaking daga. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malinaw ang anyo nito. Hindi na lamang ito simpleng hayop, may kakaibang anyo ito na tila may bahid ng isang bagay na lampas sa karaniwan. Tumingin ito kay Marlon at sa unang pagkakataon, nagsalita ito, hindi sa pamamagitan ng tunog, kundi sa kanyang isipan. Hawak mo ang kapangyarihan. Ngunit hindi mo nauunawaan ang presyo. Napapikit si Marlon, pinipigilan ng takot na bumabalot sa kanya. Ano ang gusto mo? Tanong niya. Sandaling katahimikan. Pagkatapos, dumating ang sagot. Hindi gusto, kundi balanse. Lahat ng kinuha mo ay kailangang palitan. Sa sandaling iyon, may malinaw na pag-unawa ang pumasok sa isip ni Marlon. Ang bawat panalo niya ay hindi basta swerte. Ito ay kapalit ng kanyang sarili, ang kanyang alaala, ang kanyang damdamin, ang kanyang pagkatao. At kung magpapatuloy ito, darating ang araw na wala nang matitira sa kanya. Napadilat siya, napatingin sa daga. At kung itigil ko? Tanong niya. May sandaling katahimikan. Pagkatapos, maaari. Ngunit hindi na maibabalik ang nawala. At may huling kapalit pa. Nanginginig ang kanyang kamay habang tinitingnan ang ngipin. Ngayon, malinaw na sa kanya. Ang kapangyarihang kanyang tinanggap ay hindi regalo. Isa itong kasunduan. At kahit hindi niya ito sinasadya, bahagi na siya nito. Sa ilalim ng madilim na kalangitan, nakatayo si Marlon. Hawak ang bagay na nagbago sa kanyang buhay. At sa kanyang puso, unti-unting nabubuo ang isang tanong. Handa ba siyang bayaran ang huling presyo? Hindi agad nakasagot si Marlon sa sinabi ng nilalang. Nakatayo lamang siya sa gitna ng katahimikan. Hawak ang ngipin habang unti-unting lumilinaw sa kanyang isip ang bigat ng lahat ng nangyari. Alam na niya ngayon ang katotohanan. Ang bawat panalo ay hindi biyaya kundi utang.
at ang utang na iyon ay malapit ng singilin ng buo. Umuwi si Marlon ng gabing iyon na tila may pasan na hindi nakikita. Tahimik siyang pumasok sa kanilang bahay at nakita niya ang kanyang mga magulang na natutulog na. Huminto siya sa pintuan, pinagmasdan ang mga ito. May kung anong kirot na dumaan sa kanyang dibdib. Alam niyang mahalaga ang mga ito sa kanya, ngunit hirap na siyang maramdaman iyon. Doon niya lalong naunawaan kung gaano kalaki ang nawala sa kanya. Pumasok siya sa kanyang silid at naupo sa gilid ng higaan. Tinitigan niya ang ngipin, ang maliit na bagay na nagdala ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Tatapusin ko na ito, bulong niya. Kinabukasan, maagang-maaga pa lamang ay nagtungo na siya sa sabungan. Ngunit iba ang kanyang pakay. Hindi na ito basta laban para sa panalo. Ito na ang magiging huling pustahan niya. Sa araw na iyon, mas maraming tao ang naroon kaysa karaniwan. Kumalat na ang balita tungkol kay Marlon, ang binatang tila hindi matalo. Marami ang gustong sumubok. Marami ang gustong makakita kung hanggang saan ang kanyang kakayahan. Ngunit wala ni isa ang nakakaalam ng tunay na dahilan ng kanyang pagdating. Sa gitna ng ingay at sigawan, tahimik siyang naghanda. Hinawakan niya ang kanyang manok, marahang hinaplos ito na tila ba nagpapaalam. Sa loob ng kanyang puso, may bakas pa ng dating pagkatao, isang bahagi na hindi pa tuluyang nawawala. Pagkatapos, hinawakan niya ang ngipin. Mas mainit ito kaysa dati. Mas mabigat. Parang buhay. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang muli ang presensya ng nilalang. Nasa paligid lamang. Nagmamasid. Naghihintay. Nagsimula ang laban. Sa unang mga sandali, tila katulad pa rin ng dati. Mabilis, matapang, kontrolado ang galaw ng kanyang manok. Ngunit habang tumatagal, may kakaibang nangyayari. Hindi naganap ang kanyang kontrol. Parang may ibang puwersa ang gumagalaw. Hindi lamang ang kanyang manok, kundi pati siya. Sa bawat galaw, nararamdaman niya ang paghila. Parang may humihigop sa natitira niyang lakas, sa natitira niyang pagkatao. Napapikit siya sandali. At doon niya naramdaman, ito na ang huling singil. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa pagkakataong iyon, malinaw ang kanyang desisyon. Hindi siya papayag. Sa gitna ng laban, ibinaba niya ang kanyang kamay. At dahan-dahan, binitiwan niya ang ngipin. Nahulog ito sa lupa. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang mundo. Ang ingay ng sabungan ay nawala sa kanyang pandinig. At isang matinding pakiramdam ang dumaloy sa kanyang katawan. Parang may biglang kumalas, ngunit may kapalit na sakit na hindi niya kayang ipaliwanag. Napahawak siya sa dibdib. Napaluhod. Sa kanyang isipan, narinig niyang muli ang tinig. Pinili mong tapusin. Kaya tatanggapin mo ang kapalit. Unti-unting lumabo ang kanyang paningin. Ngunit sa gitna ng lahat, may isang bagay siyang naramdaman.
Isang kakaibang gaan. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, wala na ang bigat, wala na ang hatak, wala na ang tanikala. Sa lupa, ang ngipin ay unti-unting nawalan ng kinang. At sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang anyo ng daga. Nakatingin sa kanya, hindi na mabigat ang presensya. Tahimik lamang. Parang tinanggap ang kanyang desisyon. Bago tuluyang magdilim ang kanyang paningin, may isang huling bagay na naramdaman si Marlon. Hindi panalo, hindi kapangyarihan, kundi kapayapaan. Unti-unting nagbalik ang liwanag sa paningin ni Marlon. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nawalan ng malay. Nang siya'y magising, wala na ang ingay ng sabungan. Nasa isang tahimik na silid na siya, nakahiga, mahina, at tila pagod na pagod. Sa tabi niya ay ang kanyang ina, nakaupo at tahimik na nagbabantay. Marlon, mahina nitong tawag nang mapansin ang kanyang pagmulat. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang lumabas na salita. Tanging isang mahinang paghinga lamang ang kanyang naibigay. Ngunit sa kabila ng kanyang panghihina, may isang bagay siyang agad na napansin. Wala na ang bigat. Ang dating pakiramdam na parang may nakadikit sa kanyang pagkatao ay tuluyan nang nawala. Ngunit kapalit nito, may kakaibang katahimikan sa loob niya. Hindi ito kapayapaan na buo, kundi isang uri ng kawalan. Sinubukan niyang alalahanin ang mga nangyari. Ang sabungan, ang laban, ang ngipin, ang daga. Ngunit habang pilit niyang hinahanap ang mga alaala, tila may mga bahagi na hindi na niya maabot. May mga puwang sa kanyang isip, mga sandaling alam niyang mahalaga, ngunit hindi na malinaw. Marlon, huwag mong pilitin, mahinang sabi ng kanyang ina. Matagal kang nawalan ng malay, mabuti na lang at may mga taong tumulong sa iyo. Napapikit siya sandali. Hindi niya maalala kung paano siya nakarating doon. Ngunit ramdam niya, may nawala. At hindi na iyon maibabalik. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumalik ang kanyang lakas. Nakakatayo na siya, nakakalakad, at muling nakakatulong sa simpleng gawain sa bahay. Ngunit hindi na siya tulad ng dati. Mas tahimik siya, mas malalim mag-isip, at madalas napapatitig sa kawalan. Parang may hinahanap na hindi niya maipaliwanag. Isang hapon, habang siya'y nag-iisa sa likod ng kanilang bahay, napansin niya ang isang maliit na butas sa lupa. Parang lungga ng daga. Hindi niya alam kung bakit, ngunit lumapit siya. Tahimik siyang tumingin sa loob. At sa sandaling iyon, may kakaibang pakiramdam ang dumaan sa kanya. Hindi takot, kundi isang pamilyar na anino ng alaala. Hindi malinaw, ngunit naroon. Parang may bahagi ng kanyang nakaraan ang nakatago roon. Napaatras siya, marahang umiling. Hindi na bulong niya. Hindi niya kailangang alalahanin ang lahat. Hindi niya kailangang balikan ang nangyari.
dahil alam niya natapos na iyon. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay ang nanatili. Tuwing sumasapit ang gabi at ang paligid ay tahimik, minsan ay may naririnig siyang mahinang kaluskos. Mula sa malayo, mula sa dilim. Hindi ito madalas, hindi rin malinaw, ngunit sapat upang ipaalala sa kanya. May mga bagay na kahit natapos na ay hindi tuluyang nawawala. Hindi na niya muling nakita ang ngipin. Hindi na rin nagpakita ang malaking daga. Ngunit sa kanyang puso may natitirang bakas. Isang paalala ng kanyang pinagdaanan. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unti niyang tinatanggap ang katotohanan na ang tunay na panalo ay hindi nasusukat sa yaman o swerte, kundi sa kakayahang piliin ang tama, kahit huli na. Sa ilalim ng tahimik na kalangitan, si Marlon ay nagpatuloy sa kanyang buhay. Dala ang mga nawala at ang mga natira. At sa likod ng lahat, ang anino ng kanyang nakaraan ay nananatiling tahimik. Nagmamasid, hindi na upang maningil, kundi upang magpaalala. Lumipas ang mga linggo na tila payapa ang buhay ni Marlon, ngunit ang katahimikang iyon ay hindi ganap. May mga sandaling tila may bumabalik, hindi malinaw, ngunit sapat upang guluhin ang kanyang isipan. Sa araw, abala siya sa bukid kasama ang kanyang ama. Unti-unti niyang binubuo ang dating gawain. Sinusubukang punan ang mga puwang sa kanyang alaala sa pamamagitan ng pagkilos. Ngunit sa gabi, kapag ang lahat ay tahimik na, doon lumalakas ang kanyang pakiramdam na may kulang. Hindi takot ang nararamdaman niya, kundi isang hindi maipaliwanag na pagtawag. Isang gabi, hindi siya nakatiis. Tahimik siyang lumabas ng bahay at naglakad patungo sa dating abandonadong lugar. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Hindi niya tiyak kung bakit siya bumalik, ngunit may bahagi sa kanya na gustong humarap muli sa nakaraan. Pagdating niya roon, tila walang nagbago. Tahimik pa rin, madilim, ngunit puno ng alaala. Huminto siya sa gitna ng damuhan, pinakiramdaman ang paligid. At kung nandyan ka pa, mahina niyang sabi, lumabas ka. Walang agad na sumagot. Ngunit hindi siya umalis. Nanatili siya roon, naghihintay. Ilang sandali pa, may marahang galaw sa damuhan. At mula sa dilim, muling lumitaw ang anyo ng malaking daga. Ngunit iba na ito ngayon. Hindi na mabigat ang presensya nito. Hindi na rin ito nakakatakot. Tahimik lamang itong nakatingin kay Marlon. Parang isang tagamasid na wala nang hinihingi. Napahinga ng malalim si Marlon. Hindi na siya umatras. Sa halip, humakbang siya palapit. Natapos na, hindi ba? Tanong niya. Walang salita ang sumagot. Ngunit sa kanyang isip, may dumating na malinaw na pakiramdam. Oo, ngunit hindi lahat ay nawawala. Napayuko siya sandali. May natira pa, bulong niya. Muli, naramdaman niya ang sagot. Hindi utang,
kundi bakas. Ang bawat pinili mo ay bahagi na ng iyo. Unti-unting naunawaan ni Marlon ang ibig sabihin. Ang nangyari sa kanya ay hindi na mababago. Ang mga nawala ay hindi na maibabalik. Ngunit ang mga aral, ang mga iyon ay mananatili. At bakit bumalik ako? Tanong niya. Saglit na katahimikan. Pagkatapos, upang piliin, muling tumingala si Marlon. Sa pagkakataong iyon, may malinaw na pag-unawa sa kanyang mga mata. Hindi siya bumalik para bawiin ang nawala. Hindi rin para humingi ng kapangyarihan. Kundi upang tiyakin na hindi na siya babalik sa dati. Dahan-dahan siyang tumayo ng tuwid. Hindi ko na kailangan iyon, mariin niyang sabi. Tahimik lamang ang daga. Ngunit sa pagkakataong ito, unti-unti itong umatras. Hanggang sa tuluyan itong nawala sa dilim. Walang takot. Walang pangamba. Tanging katahimikan. Naiwan si Marlon sa gitna ng lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ngunit hindi na siya ang dating taong dumating doon. Sa unang pagkakataon, buo ang kanyang pasya. At kahit may mga bahagi ng kanyang sarili na nawala, may bagong nabuo kapalit nito. Isang mas malinaw na pagtingin, isang mas matibay na loob, at isang pangakong hindi na niya sisirain. Tahimik siyang umalis sa lugar, hindi na lumingon, dahil alam niya, ang dapat niyang harapin ay hindi na ang nakaraan, kundi ang hinaharap na siya mismo ang pipili. Muling nagbalik sa payak na takbo ang buhay ni Marlon matapos ang gabing iyon. Hindi na siya bumalik sa sabungan. Sa halip, ibinuhos niya ang oras sa bukid, tinutulungan ang kanyang ama at unti-unting binubuo ang nasirang bahagi ng kanyang sarili. Ngunit kahit gaano siya kapursigido, may mga bagay na hindi basta nawawala. May mga araw na tila maayos ang lahat. Malinaw ang kanyang isip, magaan ang kanyang pakiramdam. Ngunit may mga gabi na muling bumabalik ang kakaibang katahimikan, ang pakiramdam na parang may nakatingin mula sa malayo. Hindi na ito tulad ng dati. Wala nang bigat, ngunit naroon pa rin ang paalala. Isang hapon, may dumating na balita sa baryo. Magkakaroon ng malaking sabong sa kalapit na lugar. Maraming kilalang mananabong ang dadalo at malaki ang pustahan. Halos lahat ng lalaki sa baryo ay nag-usap-usap tungkol dito, puno ng excitement at pag-asam. Narinig iyon ni Marlon habang nasa bukid. Tahimik siyang nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Ngunit sa loob niya, may kung anong gumalaw. Hindi niya inaasahan, hindi niya gusto, ngunit naroon. Isang bahagi ng kanyang sarili ang tila muling nagising, ang dating pananabik, ang dating paghila ng swerte at panalo. Pinilit niya itong baliwalain. Ngunit habang lumilipas ang araw, lalong lumalakas ang tukso. Isang beses lang, bulong ng kanyang isip. Wala na ang ngipin, wala na ang kapangyarihan. Maglalaro ka lang, walang mawawala.
Napahinto si Marlon. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang kamay, tila pinipigilan ang sarili. Alam niyang hindi iyon totoo. Alam niyang hindi lang basta laro ang sabong para sa kanya. Ito ang simula ng lahat. At maaaring maging simula muli. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang ideya ng pagpunta. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pakiramdam. Ang pakiramdam ng panalo. Ang pakiramdam ng control. Ang pakiramdam ng pagiging higit sa iba. Unti-unti siyang tumayo. At bago pa niya namalayan, naglalakad na siya palabas ng kanilang bahay. Tahimik ang gabi, at ang daan papunta sa sabungan ay tila pamilyar pa rin. Ngunit sa bawat hakbang, may kasabay na bigat. Hindi takot, kundi paalala. Habang papalapit siya, narinig na niya ang ingay, ang sigawan, ang tawanan, ang mga boses na puno ng pananabik. Huminto siya sa labas. Hindi siya pumasok agad. Sa halip nanatili siya roon, nakatingin sa loob. At sa sandaling iyon, may naramdaman siyang kakaiba. Hindi mula sa paligid, kundi mula sa kanyang sarili. Parang may dalawang tinig na naglalaban. Isa, ang dati niyang sarili, na gustong bumalik, gustong muling maranasan ang panalo. Isa, ang bagong siya, na alam ang katotohanan, na nakaranas ng kapalit at handang umiwas. Napapikit siya. At sa katahimikan ng sandaling iyon, may isang alaala ang malinaw na bumalik. Hindi lahat, ngunit sapat. Ang sakit, ang pagkawala, ang pakiramdam na unti-unti siyang nawawala. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at umatras siya. Isang hakbang, hanggang sa tuluyan siyang lumayo sa pintuan. Hindi siya pumasok. Hindi siya lumingon. Tahimik siyang naglakad pabalik. Sa pagkakataong iyon, walang dramatikong nangyari. Walang presensyang nagpakita. Walang tinig na nagsalita. Ngunit sa loob niya, may isang malinaw na bagay ang naganap. Pinili niya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-unawa. At sa unang pagkakataon, matapos ang lahat, ang kanyang desisyon ay buo. Habang siya ay naglalakad pauwi sa ilalim ng madilim na kalangitan, may isang banayad na pakiramdam ang sumama sa kanya. Hindi ito bigat. Hindi ito anino. Kundi isang tahimik na katiyakan na ang huling pagsubok ay nalampasan na. Dumating ang umaga na tila mas maliwanag kaysa karaniwan. Maagang nagising si Marlon at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi mabigat ang kanyang pakiramdam. Walang gumugulong na alaalang hindi malinaw, walang aninong sumusunod sa kanyang isipan. May mga puwang pa rin sa kanyang alaala, ngunit hindi na ito masakit tanggapin. Lumabas siya ng bahay at sinalubong ang malamig na hangin ng umaga. Sa malayo, tanaw niya ang bukid, ang parehong lugar na minsang naging simpleng bahagi lamang ng kanyang araw.
Ngunit ngayon ay tila may bagong kahulugan. Tahimik siyang naglakad papunta roon. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang gaan ng kanyang loob. Hindi ito dahil sa panalo o kapangyarihan, kundi dahil sa isang bagay na matagal niyang hindi naramdaman: kalayaan. Pagdating niya sa bukid, nakita niya ang kanyang ama na abala na sa gawain. Walang sinabi si Marlon. Lumapit lamang siya at tumulong tulad ng dati. Ngunit sa simpleng kilos na iyon, may kakaibang kabuuan. Hindi na siya gumagawa para takasan ang kahirapan. Hindi na rin para patunayan ang sarili, kundi dahil pinili niya ito. Lumipas ang mga araw na payapa. Unti-unting bumalik ang sigla ng kanilang pamilya. Hindi man sila yumaman, sapat ang kanilang kinikita. Mas naging malapit si Marlon sa kanyang mga magulang, at kahit may mga alaala siyang hindi na maibalik, pinunan niya ito ng mga bagong sandali. Hindi na siya bumalik sa sabungan, at hindi na rin niya hinanap ang ngipin. Isang hapon, habang siya'y nagpapahinga sa lilim ng puno, napansin niya ang isang maliit na daga na dumaan sa kanyang harapan. Huminto ito sandali at tumingin sa kanya. Hindi ito ang malaking daga na minsang nagbago sa kanyang buhay. Isa lamang itong karaniwang nilalang. Ngunit sa sandaling iyon, may kakaibang pakiramdam na dumaan sa kanya. Hindi takot, kundi pagkilala. Ngumiti siya ng bahagya at hinayaan itong umalis. Sa pagkakataong iyon, malinaw na sa kanya, ang lahat ay tapos na. Ang kapangyarihan na minsang kanyang hinangad ay nawala. Ang mga bagay na kanyang isinugal ay hindi na maibabalik. Ngunit may isang bagay siyang natutunan na hindi kailanman mawawala. Na ang tunay na panalo ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang nakuha, kundi sa kung ano ang pinili niyang bitawan. Sa ilalim ng tahimik na kalangitan ng kanilang baryo, nagpatuloy si Marlon sa kanyang buhay, hindi bilang isang taong hinabol ng swerte, kundi bilang isang taong natutong pumili ng tama. At sa bawat araw na lumilipas, ang kanyang kwento ay nanatiling tahimik, ngunit puno ng aral. Isang paalala na ang kapangyarihan ay may kapalit. At ang tunay na lakas ay nasa kakayahang tumanggi sa maling daan. Kahit ito pa ang pinakamadaling piliin. Wakas,